Tinpulsuhan itong sinasabi ni Amy Marcos Duterte na sabi niya na naliligaw na daw sa landas ang administrasyon ni PBBM. At ano bang klaseng landas ang gusto ni Amy Marcos na ipatahak kay PBBM? Ano bang landas ang patutunguhan na gusto niya? Gusto ba niyang bumalik sa landas ni Digong? So eto, atin muna pakinggan ang kanyang mga sinasabi. Ito'y courtesy video ng UNTV. Atin panoorin. Hindi na tama ang landas ng administrasyon. Nanghihinayang talaga ako para sa akin. Malaking trahedya sa amin. Gusto mong landas ni Nakatuon sa Duterte. paghihiganti sa politika. Ganyan ang pananaw ni Senator Amy Marcos sa kasalukuyang takbo ng administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ha, sagutin ko to ha, kahit hindi ako nagtatrabaho dyan sa Presidential Communication Office. Ang itong sinabi niya na naliligaw sa landas at puro paghihiganti. Ano ba ang paghihiganti? Ang mga narrative na yan na paghihiganti ay kay BP Sara yan na palaging naghiganti. Mali Si naman PBBM yan si ay Amy. busy sa kanyang mga proyekto. Alam nyo ba na napakaraming bahay nang naibigay ni PBBM, mga pabahay projects, di ba? At mga lupa, nagbibigay ng mga titulo, libre, pinabayaran ng mga utang ng mga farmers. Hindi lang yan sa infrastructure, nariyan yung Bataan Cavite Interlink Bridge, nariyan yung subway station, nariyan yung railway station na bago. At napakarami pang proyekto na mamaya atin ipapakita. Kaya ito, ano ba tong si Amy Marcos? Nasapian yata ito ng espiritu ng mga DDS eh. Bakit ganito ang kanyang pananalita? Itim na spirito yan. Sabi niya wala daw nagawa sa 3 taon ang dami-daming ginawa ni PBBM. Hindi niya nakikita. Ngayon sabi niya may trahedya daw. Ano bang trahedya ba yung hinuli si Digong at dinala sa Dahig? Hindi nakita talagang didiis na utak pala itong si Amy. Hindi niya nakita na si Digong ay mayroong nagawang krimen na crime against humanity. 30,000 kabuhay ang namatay, nawala dahil sa ginawa ni Digong sa tukhang sa kanyang administrasyon. Didilis ang At utak dapat eh. panagutan lang Ganyan. ni Digong. At ang umuli sa kanya ay ICC, hindi si PBBM. Tanga nga. Talagang wanted na matagal na sa ICC si Digong. Ngayon nga lang siya nahuhuli kasi hindi na siya presidente. Sino bang nagpahuli yan? Si Trillanes. Trillanes ang Kaya sa kausapin panahon nyo. niya, tinanggal niya ang membership ng Pilipinas sa ICC para hindi daw siya mahuli. Nung ano lang ang kinasuhan siya ng ICC sa taon na hindi pa siya presidente. Takot lang kayo kay Yung 2016 Trillanes. to 2018 yata siya ang kaso niya nung membro pa tayo ng ICC. Yung natanggal na ang ICC ay hindi na kasama yun sa kaso. Kaya hindi umabot ng 30,000 ang mga ebidensya na namatay na nariyan sa ICC. Kasi hindi kasama doon ang 2019 na taon. Kaya itong si Amy Marcos ay nagtaka talaga ako. Bakit sasabihin niya na nawala sa landas? Ano bang landas ang gusto niyang ipatahak kay PBBM? Pinagmumura na nga yung pamilya mo. Ni Digong? Tsaka Ganyan pa ang sinabi niya na sinasabi paglaking mo. trahedya daw yung pagkahuli ni Digong. Bakit ba? Duterte ba to? Imbis na maligaya siya, masaya na. At Duterte. nawala na yung Amy pagpapagulo Duterte sa yan. Pilipinas, di ba? Hindi Marcos. Mga kababayan, mga golden boy. O balik tayo dito sa kanyang. Kaya ako gumawa ng video na ito para ma-counter to Napakamali talaga ng mga. Ang narrative ni Amy ay katulad ng mga sinasabi ni BP Sara. Ay naku, grabe. Balik tayo sa video. Ayon sa senadora, tila lihis na ang landas ng administrasyon dahil sa halip na solusyon sa kahirapan ang unahin, politika ang pinagtutuunan ng pansin. Kayo ang Kaugnay namumuliti ito ng ka. ginawang paghuli kay dating Pangulong Baliktad na Rodrigo naman ang Roa pinagsasabi Duterte mo. at mga Nagtatrabaho naging ang reaksyon kapatid ng mo. administrasyon sa investigasyon sa Senado na dinaluhan ng mga miyembro ng gabinete. Ito ang kaya nagkaganito ang utak nitong si Amy. Kasi hindi siya pinakinggan, pinagtawanan lang siya ng mga ng mga senador diyan sa Senate hearing. Di ba Kasi wala nakikita? na sabi nga ni Remulla, it's done deal. Todo Nandun na trabaho si ang Digong kapatid sa niya. Dahig at sabi nga ni Digong, handa niya harapin ang mga ganyan, ang mga kaso, di ba?
Narinig naman natin, napanood natin na sabi ni Digong ICC, punta ka na rito bukas, baka hindi mo Puro na ako pampasira aabutan. ang sinasabi Maghintay ako mo. sa'yo. Sabi pa nga niya, ay sasakay siya Sasabihin ng mo kung aeroplano maling papuntang landas ang Dahig. tinatahak ng gobyerno. Anong klase ka? Ngayon, nandun na siya sa Dahig, bakit magkagulo pa? Diba? Inangkin niya inamin niya ng kasalanan niya ni Digong, tapos itong si Amy Marcos parang anak ni Digong, diba? Kung umasta. Kaya Dapat nga maligaya siya ay nagkaroon na ng hustisya yung dapat pagyurak yan, sa wag nang dangal ni iboto PBBM. yan. Yung gawan ka ba ng video na pulburon na hindi ikaw, di ba? Tapos Yan, nahihiya sa pagsisigaw pinagsasabi nila niya. sa social media Nahiya na ka naman, I mean. bangag si PBBM. Hindi Sinabihan yata na nga naawa si yung Amy pamilya sa mo na sa pinagmumura sinabi na. ni PBBM. Pati pa si Wala Lisa kang Marcos mukha. tinitira pa ng mga DDS vlogger mabuti ito, hindi ito tinitira. Sinabihan ka na nga mangga, manggagamit. Puso niya nasa mga Duterte. Ano bang ginawa sa kanya ng mga Duterte? Bakit ito nagkaganito? Di ba hindi nakikinig kay Imelda Si Imelda talagang si PBBM ang ni Imelda ang choice. Hindi pwedeng maging presidente itong kaliber ni ni Amy Marcos. Pero kasing balak ito tumakbo sa 2028. Hindi pwede Kasi yan. kung si Nako, BP Sara ay ma-impeach, walang mapupuntahan hindi ng naman bansa. matakbo si BP Sara sa sa ganyan. 2028. So ang kanilang choice Wala ay naman itong si palang Amy alam niya. Marcos. Utak Para didilis pala yan. kung maging presidente ito, ay pwedeng makatakbo pang ibang Duterte sa susunod na mga taon. So ganito yung kanilang plano. Ngayon si Amy naman ay akala ko ba nagdrama-drama lang ito, ay tinutuhanan na ito talagang na siya, nasa side na ng mga DDS. Kaya wag nyo na itong ibuto mga kababayan. Wag na talaga. Talagang pampagulo rin ito, utak pala ito DDS Siguro palagay ko mayroong espiritu na Sumapi. no umiikot na espiritu ng DDS. Sabihin natin Dark Angel, yung fallen angels, di ba? Espiritu ng mga kampo ni Kibuloy. Siguro pumapasok sa mga tao, sa utak ng tao. At yung mga tao ay hindi na makikita nilang tama. Puro na lang mali. Di ba ang tamang ginagawa ni PBBM, hindi nila nakikita. Mamaya sa dulo ng video papakita natin ang mga proyekto ni PBBM. Okay, atin muna tapusin tong video. Ayon kay Senator Amy, sa 3 taon na pamumuno ni PBBM, hindi anya natupad ang mga pangako sa mga proyektong pang-infrastruktura, agrikultura, murang pagkain at pagbibigay ng trabaho. Napakaswerte na naming pamilya, binigyan kami ng pagkakataon ulit na makabalik at linawin ang tunay na legacy ika nga ng aking ama. Ngayon Tumahimik ka na dyan. Ang legacy ng Grabe iyong ama naman itong ay na dapat ito. sundin nyo. Ngayon gusto mong bumagsak ang pamahalaan ni PBBM Gusto mong Duterte ang Ipalit. tatayo muli, magdala ng Pilipinas. Paano na ang legacy nyo yan? Parang hindi ka Tama. Marcos. Tanga Kaya kung talaga. pakinggan ko yung pananalita ng babae na ito ay Kakainit sa ulo parang kapatid siya ni BP Sara kung magsalita. Ang kanilang mga narrative pareho, kahirapan daw. Palagi naman ganyan ang mga narrative, mga kahirapan kahit sinong presidente. Kaya mahirap ang Pilipinas dahil sa maraming tamad. Yan ang Katotohanan. Hindi maghirap ang mga tao kung doble ang ang effort sa pagtrabaho, doble. Katulad ko, nagtatrabaho ako sa araw sa aking profesyon at sa gabi nag-i-edit ako ng mga videos. So doble ang mga ginagawa ko, di ba? Mga kababayan. At natutulog ako 4 hours a day lang. Di ba? Kaya very fruitful. Meron talaga tayong kita. Kung ganyan kasipag ang mga tao, ang bawat Pilipino, nakikita natin, nag-inuman lang Kung magkapera, iniinom yung pera, naubos, nagsusugal pa. Kaya nagiging mga mahirap. Ganyan talaga. Kasi kultura ng mga Pilipino yan. Ngayon, hindi lahat ng Pilipino ay mahirap. Nabibilang lang. Yung mga tamad lang. Tapos ginagamit na
ginagamit para siraan si PBBM na marami daw ang nagutom. Talagang may magutom kapag mga tamad, di ba? Yung mga pulubi nga sa daan ay hindi nagugutom kasi nanghihingi eh. Kasalanan ba ni Kumakain sila, PBBM na mga nanghihingi. tamad yung mga Hindi yan? nagugutom. Duko. Basta't kumikilos lang, di ba, mga kababayan? Okay, so ito, patuloy tayo. Parang nauubo. Sa ngayon anya, hindi sila nakakapag-usap ni PBBM dahil umano sa mga taong nakapaligid dito sa Malacanang. Sa snake pit. Kung sino lumalapit, kanya-kanya Ay, nako, pwede namang puntahan yan sa bahay. Bakit yan ka pa pupunta sa Malacanang? I-office hour eh. At saka anong pag-usapan nyo? Hindi ka naman pumapanig kay PBBM. Pinapanigan mo si BP Sara. Iwan ko ba, baka girlfriend mo rin si BP Sara kasi tumbo yun eh. Girlfriend ka rin niya. Kaya naroon yung puso mo. Pinagmumura na nga yung pamilya mo. Puto ka ng Ganyan pa yung inaasta mo sa kapatid mo. ipuso Mahiya ka naman. ng DDS, kaya bubuto sa'yo taga Davao. At ang mga taga Ilocandia, Wala nang bubuto yan. Hindi ko na ibubuto din yan. huwag nyo lang ibuto ito kasi ano eh, hindi pala ito Marcos. Imbes na kapatid ang kampihan, ibang kinakampihan Bakit mo. parang naano siya, nalungkot talaga siya nang mahuli si Digong. Sabi ko na kanina, si Digong ay mayroong napakalaging kasalanan sa International Criminal Court. Yun ang pagpatay sa napakaraming buhay. 30,000, hindi lahat adik. Hindi niya yata matanggap na may kasalanan si Digong. Kaya dapat panagutan niya yun. Ito ang Tanggapin mo kung ano yung kasalanan ni Digong. Ay, may katulad sila ni BP Sara. Hindi nila nakikita na napakalaki ang kasalanan ni Digong. Hindi lang yun. Di ba, meron pang mga anomalya sa mga parmali. Yun, sa COVID. Hindi lang yun, merong sangkot sa drugs. Di ba, lahat na lang. Lahat na. Tsaka yung Sa kinakampihan niya na si Sara, hindi nga may paliwanag Tapos doon siya na mapanig. At naligaw na daw sa landas ang ano bang pinaggagastos naligaw sa sa landas na ano eh. Baka ikaw ang naligaw sa landas. Itong si Amy. Siya yung naligaw sa landas, hindi si PBBM. Ang galing ni PBBM, di ba? Ginugulo ni Digong, niyurakan, di ba? Nilalait, bangag-bangag. Yung gumagawa CF ng mo, hindi video may paliwanag na ni nagpulbulan Sara kahit Duterte. hindi. Ang totoo si Digong ang adik dahil ang fentanyl ay addictive substance yan. O tingnan nyo anong nangyari sa katawan ni Digong. Sino ngayon ang mas bangag tingnan, di ba? Ang mukha ba ni Digong o si PBBM? Ay, kasi Yun nga Digong. ang sabi ni PBBM na dahil sa fentanyl eh. Okay, so ito, tapusin na natin tong video. agenda, hindi naman masaya yung gano'n na may humahadlang, na may humaharang, na hindi na lang to. Tumigil ka na, Amy, dahil wala nang naniniwala Napag-usapan sa'yo. naman ang campaign advertisement na inilabas ni Senator Amy kagabi. Ito naman yung campaign advertisement na dumidilat yung mata ni ano. Ito, parang nasaniba ng 30 espiritu na maiitim ang mata ni Amy. Ayan, dumidilat. Anong nangyari, di ba? Maitim daw ang Pilipinas eh. Yan ay maitim dahil sa paningin ni BP Sara ay wala na silang pag-asa. Kaya Correct. madilim na, di ba? Wala na, Kapag may madilim gusto na dyan. ang mundo mo, kapag malaki ang problema mo na walang solusyon, talagang madilim ang magkikita mo, maitim. Bakit kung maitim ang paningin niya, sasabihin niya na buong Pilipinas umitim dahil daw kay PBBM. Napakalaging kalukuhan, di ba? Ito ay isang, sabi nga ni Claire Castro, isang disinformation, isang black propaganda, at isang fake news at paninira sa gobyerno. O dito sa dulo ng video, panoorin natin kung anong mga proyekto ni PBBM na habang pinagmumura siya ng 2 taon nitong mga Duterte, kung ano-anong issue ang tinatapon kay PBBM, hindi nagsalita si PBBM hanggang sa ngayon hindi nagsalita. Pati si Lisa Marcos hindi nagsalita. Ang nagkakaso lang sa mga DDS ay yung mga di ba? Opisyalis ng gobyerno, hindi si PBBM. Si PBBM ay busy lang sa kanyang mga proyekto. Ayan. So ito, tingnan natin ang dulo nito. Ang campaign advertisement na inilabas ni Senator Amy kagabi.
Tinawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na fake news ang laman nito dahil hindi anya sumasalamin sa mga kasalukuyang datos ng kagutuman. Hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Ayan, so hindi nga nag-reflect siya sa sa nangyari sa Pilipinas. Bakit hindi pinapakita yung mga pabahay ni PBBM ng dami-dami? Pinapakita yung mga batang Mga fake news nga. mga batang hamog. Inatural lang na mayroong mga batang hamog noon pa yan. At pinili nila na magiging batang hamog kasi magkapira sila sa daan. At isa pa ay maligaya sila na nasa daan sila dahil mga batang hamog talaga yan. Ngayon, yung mga batang hamog na yan, kumikita yan ng malaki sa isang araw, kaya nga nandyan sila sa daan. Nanghihingi eh. Kaya walang pulubi na nagugutom. Kasi ang pulubi kumikita ng 1,000 isang araw eh. Diba? Pag hingi-hingi. Totoo yan. 1,000. Kasi 1,000 na piso, 1,000 katao ang kanilang hihingian ng piso. Meron silang 1,000 isang araw. Correct. Napakadali ng pera, di ba? Kapag kumakayod ka. Pero kapag tamad, nauupo lang, nagbabaraha lang, nagtungits-tungits, di ba? Nagiinuman, ay talagang magugutom dahil yung pera ay naubos sa alak at natalo sa sugal. Okay, tingnan natin dito sa dulo ng video kung anong nagagawa ni PBBM habang busy sila Digong sa Mumura. hasik ng lagim noong hindi pa nahuli. Kung ano-ano ang tinatapon kay PBBM pero hindi nagsalita si PBBM kontra kay Digong. Pero ngayon ay tapos na sana, tapos na nga eh, nandun na sa dahig. Pero maingay pa rin itong si Amy Marcos. Hindi na nga nagsalita sila BP Sara. Si Amy Marcos naman ngayon ang tumitira, di ba? Anong nangyari? Baka anak nga ito ni Digong. Okay mga kababayan, ano ba itong pinagsabi ni Amy Marcos na wala daw ginawa si PBBM? Sa 3 taon na pag-upo nito, wala daw mga proyekto. Dahil ang ginagawa daw ay ang pagpahuli kay Digong at sa iba pang mga tauhan nito, mga galamay. Tingnan nga natin dito sa YouTube. Tingnan natin sa Google kung wala bang nagawa si PBBM. O itong una Build Better More program ni PBBM. Ibinidang DPWH building. Ito, ayan napakagandang building ng DPWH saan ba ito? Sa Western Visayas. O diba? O ito naman pangalawa. Ito, malaking railway projects. Ayan, hindi nga yan matapos sa panahon ni PBBM pero naumpisahan. Kasi matagal matapos yan. 10 taon matapos yan eh. Ito naman, transport projects ni PBBM. Nagsimula na. O ayan, nagsimula na. Dito naman, tapusin ang mga proyekto sa wastong oras. Ayan, so meron ng mga project. Hanap pa tayo. Ano kayang pumasok sa utak ni ni Amy? Bakit ganun yung pananalita niya? Parang hindi siya nagtrabaho sa gobyerno parang hindi kapatid niya si PBBM. Ano ba talaga yan? Sabi nga ng iba, baka kinulam yung pag-iisip kinukontrol. Itong pinakamaganda mga housing projects. Napakaraming housing projects ni PBBM. Marami. Ito sa Bliss Housing Project. Ay sa ama pala niya yan. Merong kay PBBM magandang mga pabahay. Meron dito. Hanapin natin yun. So ito yung i-repair proyekto din to ni PBBM. Ito yung proyekto ni Digong na yung nasira, di ba? Ipa-repair na naman ni PBBM. Ito, lista ng infrastructure projects.
194 ka-project pala ang nakalista sa administrasyon ni Bongbong. Ito pa PBBM tiniyak na patuloy na magpatupad ng high-impact infrastructure sa buong bansa. Merong mga proyekto hindi nakikita ni Jaime kasi nakapikit ang mata niya eh. Nakapikit lang yung mata ni Jaime at nakapokus sa kay Digong. Kung talagang totoong naghanap si Jaime ng magandang itong papalit sa gobyerno ni PBBM, bakit sa mga Duterte siya lalapit? Alam naman natin na lagim yun eh. Lagim team ang team ni Duterte. Mas maganda palapitan ni Jaime ay yung mga dilawan, di ba? Kalaban ni PBBM. Kasi yung mga dilawan medyo intellectual yun. Kumpara sa mga DDS, wala talagang isip. Hindi nila alam, niluloko lang sila ni Digonyo. Tsaka komunista, pati. Sumasapi sa China. Wala rito yung yung subway train station na ang haba-haba, di ba? Yun ay naumpisahan sa panahon ni Digong, hindi natapos. Tatapusin ni PBBM yung subway railway station. Meron ding isa na tulay yung sa Batangas Cavite Interlink Bridge. Bakit wala dito? Ito, pinamimigay ito ni PBBM. Ito, housing unit sa pabahay ni PBBM. Ayan, Malakundo, ang galing, ang ganda. Meron pang isang proyekto si PBBM, yung pinagandang Pasig River. Wala dito eh. Ito na yun. Ito yung subway station yata. Maraming issue kaya na-delay. Panahon ni Digong yan eh, hindi natapos. Wala dito yung Interlink Bridge. Atin i-type na lang. Bataan, Cavite. Ito, Interlink Bridge. Ayan, di ba? Ayan, ang ganda-ganda. Ito, Bataan, Cavite, Interlink Bridge. Ayan, Ayan. Napakalaking project yan. Si PBBM ang magtapos niyan. At meron pang isa, yung sinabi ko na subway rail station. Ito, subway update. Inumpisahan na to, malapit na tong magamit. Ito, napakalaking budget niyan. Metro Manila Subway. Ayan. Yan lang yung iba sa mga project. Meron pa palang project si PBBM na namimigay ng titulo sa mga farmers, di ba? Sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, nagbigay si PBBM. Titulo at lupa pinamimigay. At meron din siyang programa na babayaran niya ang mga utang ng magsasaka. Napakaraming ginawa si PBBM eh. Habang busy sila Digong sa paggawa ng pulburon video at panggulo, pagsigaw-sigaw kay PBBM ng bangag-bangag, si PBBM hindi nagkikinig noon eh. Pagkus nagtrabaho si PBBM. Kaya nga maraming housing project, maraming farmers na nabigyan ng lupa, nabayaran ng utang at nagkaroon ng titulo sa lupa. Napakarami. Yung na-mention ko lahat, totoo yun. Tapos si Jaime sabihin wala daw nagawa. Nangurakot lang daw. Ano ba itong utak ni Jaime? Grabe naman, kapatid niya. Tapos dapat hindi siya anti-government kasi sumasahod siya ng pera galing sa gobyerno, si Jaime. So dapat magtrabaho siya, hindi yung parang utak na rin siya ni Sara Duterte na palaging inaaway si PBBM.